Okay, so the attributes of God, ngayon, ang pag-usapan natin is the immutability of God. At dito, i-define natin muna what is the meaning of immutable. No? Immutable means, ano yan? Mag-respond. Yun. The nature, attributes, and will of God are exempt from all change. Ang ibig sabihin po ng immutable ay hindi nagbabago ang nature of God. So, alam natin ang nature of God, the divine nature, His attributes also, no? His attributes and His will, His eternal will, and His revealed will. Hindi nagbabago yan. Hindi yan respecter of persons na kapag isang tao Jew, merong mas special na righteousness, no? Double standard ang Panginoon. Although sa dealing, iba. So, malalaman natin yon. Ano ba yung kakaiba? Ano ba yung constant sa Panginoon? Also, it means no change is possible in God. He cannot improve. He cannot diminish. So, hindi pwedeng madagdagan ang attributes of God. Hindi siya pwedeng madagdagan ang Trinity, maging 4. Or mabawasan. No? Mabawasan yung 3, maging 2 na lang. Or 1 na lang. Okay? So, that is immutability. He cannot diminish and He cannot improve. Hindi rin siya natututo. No? Ang Diyos, hindi nadadagdagan ng knowledge dahil alam niya na from the beginning lahat. Is God. And let's read some verses in Psalm 102. Okay? So, Brother Dave, mag-umpisa. 102:26 to 27. Then, si Brother Jomar, Malakay 3:6. Si Brother Jasper James. Okay? Sige, basa. Psalm 100 to 26 and 27. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. In 27. But thou art the same, and thy years shall have no end. Yun. Thou art the same. Lahat nagbabago, lahat mababawas, lahat masisira. Subalit ang Panginoon ay same. Thy years shall have no end. Yun. So, hindi lumuluma ang Panginoon at hindi kailangang palitan ng Panginoon. Tayo lahat ay lumuluma, tumatanda. Thou art the same. Next verse. Malakay 3:6, For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Yun. Okay. So, hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya, kung ano yung pangako niya, pangahawakan niya yun. Kaya, yung sons of Jacob, kahit ano pa mangyari, hindi mauubos. They are not consumed. Sometimes they are punished. So, therefore, nababawasan sila. Sometimes, papakita ng Panginoon yung kamay na bakal, pero laging may remnant. No? Laging may remnant. Hanggang sa eternity, mayroong remnants. At naisip ko nga yung globalization. Kasi naisip ko itong book of Isaiah, nakikita natin na yung mga bansa inaano ng Panginoon. Minemaintain ng Panginoon. Egypt, Syria,
Lebanon, Israel, parang for thousands of years ay hati-hati ang mga iba-ibang tao sa mga bansa. Tapos pagdating ng New Jerusalem, sabi, there will be nations. The nations of the saved shall walk in the light of New Jerusalem. So ibig sabihin, even during the time na andito na yung Panginoon, nagdidwell na with men, may nations pa rin. But what is the agenda of man? Globalization. Kaya against ako sa UN. No? Dahil yan effort ng tao to unite like Babylon. No? To reverse engineer Babylon. Gusto nila, kasi may aspeto ang UN to prevent war. That is good. Pero yung aspeto ng UN na sasakupin niya yung mga bansa, that's bad. Because Christ is the one who will be the ruler of all nations. And without Christ, it will not be good for a human ruler. It will be a purveyor of Antichrist. No? Sila yung mag-uumpisa or magiging basis or foundation ng Antikristo. Kaya dapat aralin natin din yan. No? Sakaling isa sa inyo maging presidente ng Pilipinas, umalis kayo sa UN. Okay. No change is possible. Okay, next, James. James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above, and coming down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Yun. So, yan ang mga description sa ating Diyos na hindi siya nagbabago, there's no variableness, neither shadow of turning. Diba? Yung iba sa atin, umaangal sa minsan sa mga wife natin, nagbabago na. Minsan, maayos ang ugali, mamaya, hindi na. Meron pa kayong ganon? Experience? Pabago-bago isip. No? Minsan, no? Minsan naman, napaka-sweet. Minsan naman, parang may sungay. Ha? Na-experience niyo ba yan? Tingin mo. Okay. Tahimik lang, tahimik. Ano lang ha? Alright. Ganon din naman yung mga mister, di ba? Pabago-bago din sila minsan sweet. Minsan, pagod ako, sige na, kuha mo kape. So, pero ang Panginoon, laging pag-ibig. Yan. Lagi, kahit galit na ang Panginoon, Diyos pa rin siya ng pag-ibig No? At lagi siyang righteous. Yun. Galit siya sa hindi righteous. Kaya siya minsan napupuot pagka lumalagpas tayo sa kanyang mga righteousness. So, importante po yung mga konsepto na yan. How God is immutable. No? So, let's go to another aspect of immutability. Immutability is not stereotype sameness, but impossibility of deviation from the course which is best. So, ibig sabihin nun, hindi mo siya mailalagay sa isang kahon. Yung stereotype. No? Pag sinabi stereotype, yung ginagamit yan minsan sa isang artista Pag na-stereotype ang isang artista, kung komedyante na siya hanggang matapos yung karir. Hindi siya pwede sa drama. Diba? So, na-stereotype na siya. Or, minsan sa pagkakaintindi natin sa isang tao, lalo na, nainis ka doon sa isang tao, na-stereotype mo na yung isang tao. So, iniisip mo, wala na yan. Ano na yan? Talagang masama na yan. Hindi na yan pwede magbago, masama na yan. Killer yan. So, hanggang mamatay yan, killer yan. Yun. So, meron mga ganong, pero ang Panginoon, you cannot put Him in a box. You cannot say, God is like this, and that is what He is. So, hindi yun ang ibig sabihin ng immutability sa makatwid. No? Na
pwede mo nang makalculate ang Diyos. So that, pag ginawa ko to, 1, 2, 3, 4, sigurado ito gagawin ng Diyos. Hindi pwede magawin yun. So, yun ang ibig sabihin niya, description na yan. But it is impossible for God to deviate from the course which is best. May napili na siya, may nag-decree na siya, meron na siya, halimbawa, tungkol sa holiness, or His glory. What does He want? He wants that His Son will be sacrificed on the cross. So from Adam, He already made an illustration by killing an animal, shedding his blood, and putting the skin as the clothes of the naked Adam and Eve. So the killing of the animal is already a type of Christ. And that is, sabi noon, pagdating ng Acts, doon mo na mababasa na Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, your wicked hands have killed. So, from the very beginning, ang death of Christ nakadikri na. And for what is that? For the glory of Christ. No? Sabi niya, nakita na niya na siya ay mag-glorify. Ibig sabihin, siya ay mamamatay. Nakita na ng Panginoon na malapit na yung oras ng kanyang kamatayan. Pero ang description doon, sabi, malapit na ang i-glorify siya ng Father. Yun ang description niya ng death. So, through the glory of God and the glory of the Lord Jesus Christ, through the death of Christ. Yun ang paraan ng Diyos. So, yun ay simula ng kay Adam, throughout the prophets, yan na yung tinahak. Kaya nung sinabi ni Peter na hindi pwede na ikaw ay mamamatay, ang sabi ng Panginoon, Satanas. Oo. Kaya nung si Satanas, sinabi niya sa Panginoon na sambahin mo lang ako, sa iyo na lahat. Oh. That is a deviation. That is an attempt to deviate from the plan. And that is evil. That is sin. Kaya, God is offended at any deviation. So, ang immutability is the impossibility of deviation. Kaya lahat ng inisip ng Panginoon Diyos matutupad. No? Hindi pwede yung merong magkokop siya sa isang contingency. Wala siyang plan B. No? Ang Panginoon Diyos walang plan B. Meron lang siyang isang plan. Wala siya yung, oops, ba't nangyari yun? Hindi, sige, hindi bale. Kaya ko yan. Ito gagawin natin. Ha? Pwede ba yun? May gusto siyang isave. O ba yun? Ayaw masave. Sige, di bale. Alsin mo na yan sa Book of Life. Ayaw masave eh. Di ba? Hindi pwede yun. Di ba? Pagka gusto niya masave yan. Gagawa siya ng paraan para masave yan. So, walang plan B ang Panginoon Diyos. Okay? And, ano pa? A man of great force of character is continually finding new occasions for the manifestation and application of moral principle. In God, infinite consistency is united with infinite flexibility. So, andito na naman ang isang paradox. There's that word again, no? Paradox. Infinite consistency united with infinite flexibility. To be consistent is to be inflexible in human terms. Pagka consistent ka, pagka may suggestion na ito na lang. Hindi. Ito na eh. Oo. Pero infinite yung flexibility niya. Infinite din. So pagka familiar ka sa the whole counsel of God, the whole word of God, makikita mo yan. Na kailan siya nagbabago and bakit. At saka ano naman yung aspeto ng Diyos na hindi pwedeng magbago. Tapos hindi ka na malilito niyan. So hindi natin pwedeng sabihin na kagaya ng halimbawa, laging sinasabi sa atin ng mga Pentecostal,
Jesus the same yesterday, today, and forever. Therefore, hanggang ngayon, meron pa rin gift of miracles sa aking kamay, sa kamay ng aming pastor. Binibigay pa rin niya ng Diyos. Ang gift of prophecy doon sa deacons. At saka yung gift of tongues doon sa members. Kasi, ginawa yan noon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, pwede pa rin yan ngayon. Nangyayari pa rin yan ngayon. At kung wala kayo niyan, hindi kayo totoo. So, that's their point. So, is that a correct use of the immutability of God? Wrong. Because there are dispensations. The necessity of the sign gifts of the apostles is necessary to prove that they are spokesmen of God. That their word is from God. Pero kompleto na yung word of God. We don't need to add to the word of God. Kaya pagka ngayon, hindi na nyo na ako kailangan na makita na nagpapagaling ng may sakit sa pamamagitan ng aking mga sariling mga kamay para malaman nyo na ang sinasabi ko, salita ng Diyos. Paano nyo malalaman ang salita ng pastor lang at saka salita ng Diyos mismo? Pag kinakot niya yung King James Bible, salita ng Diyos yan. Pero pag ina-explain niya lang, based yan doon sa discernment na binibigay ng Holy Spirit sa bawat isa. At based doon sa proper exegesis or way of explanation of the Bible. Doon na nakabase yan, paliwanag. No? Pero kung talagang kinakot directly, salita ng Diyos yun. That is the way we do it now. So tongues have ceased, and gifts of healing, meron pa rin healing ngayon. Pero it's divine healing, direct. Because of the prayers of the saints. Hindi na yung kailangan, nandun ka sa Pilipinas, pupunta ka pa ng Amerika dahil dun lang nagko-crusade kung sino. At kailangan directly maano kanya. O hindi kaya, hahawakan mo yung TV as a point of contact. Nag-preach yung pastor doon, touch the television screen as a point of contact and I will pray for you. Meron silang ganung style no? So, hindi yun. God heals you if He wants to heal you. As a result of prayer. So, okay. Yung prophecy, lalo na. No? Yung foretelling. Telling what will happen based on what God reveals to you. Hindi na yan. Hindi na yan ginagawa ngayon ng Panginoon. Okay. So, He is flexible. But He is consistent. Okay, next. Okay, so bakit naman merong mga ganito? Yan. Dito tayo ngayon nalilito. No? May mga verses sa Bible na nagsasabi na nagsisisi ang Diyos. Yun. So, basahin natin yung Genesis 6:6. Brad, try them. Tapos, compare sa Numbers. Brother Arnold. Genesis 6:6. And it repented to the Lord that He had made man on earth, and it grieved Him at His Heart. Okay. So, nagsisi. Parang gano'n, ano? Ano ba sa Tagalog yung repented? Diyan. Nagsisi? Sino ba may Tagalog diyan? Paano tin-translate yung repent diyan sa Genesis 6:6? Nagsisi ba? And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him. Nagdalamhati pa siya.
nagsisi. Nagsisi. Okay? Brother Arnold, basahin mo yung numbers. Numbers 23:19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? Yun. Okay, so that is both in the Pentateuch or the 5 books of Moses na sinabi ng Diyos. And it's recorded faithfully for us. Hindi binago ng mga translators, hindi binago ng mga copyers. No? So, kung ikaw yung kung ikaw ay editor ng Bible, babaguhin mo 'yan para hindi nakakahiya, no? Para consistent. So, repented siguro nagkamali ng sulat dito. So, babaguhin mo yung repent. Para kasi sinabi sa Numbers he is not a man that he should repent. So, parang inconsistent. Ano ba talaga? Nagre-repent ba ang Diyos o hindi nagre-repent ang Diyos? Ayun. So, yun ang dyan. Next verse, Brother L, and then Aaron. Samuel 15:29. 11 muna. It repented me that I had set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandment. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Yeah, 29. No, Aaron. 15 verse 29. And also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Yun. So, the same chapter. Yung isa, the same 5 books, the same writer, Moses, said God repented and then he is not repenting like a man. Dito naman, the same chapter of the same writer, Samuel, in one chapter said, God repented that he chose Saul. And then, sabi ng verse 29, hindi siya nagre-repent gaya ng tao. So, paano ba yan? Parang may kontrahan sa Biblia. Okay, next. So, that is called anthropomorphism. At pinaliwanag na natin yon ng maraming beses, no? Anthropos and morpheus or basta morpho. Yeah. So, it is God talking like a man. Yun. When He changes His dealing with man. So, pagka ganyang mga God repented, yung God does not repent, it is God talking like God. But when the Bible says, it repented the Lord, or God repents, or I repent that I chose Saul, or any of those things, which seems to be out of character with God, we can call it, or we can understand it, as an anthropomorphism. Yan. So, kasi para maintindihan natin ang pakiramdam ng Diyos. Kung gaano ano ba yan? Masasabi natin. Kung gaano siya ka-sorrowful or kapighati. Kung paano siya walang pleasure doon sa nangyayari. Yun. So, para maintindihan natin na hindi siya natutuwa doon sa nangyari, na the wickedness, the thoughts and contents of the thoughts of men are evil continually. Sabi sa Genesis 6:1, di ba? Lahat ng isip ng tao puro evil na. Hindi natutuwa ang Diyos. It repented Him that He made man in the face of the earth. So para maintindihan natin, kasi tao tayo, kung ipapakita ng Diyos sa atin kung gaano siya hindi pleased in His terms, hindi natin maintindihan. Mami-misinterpret natin siya. So to prevent misinterpretation, binabaw ng Panginoon yung language niya. And that is grace.
para maintindihan mo siya, binababa niya. Parang tayo, minsan, di ba? Bababa, kahit magaling ka sa English, bababa mo yung English mo para maintindihan ka nung kausap mong Arabo. Di ba? Kaya naging patuloy. kaya minsan, akala nila, hindi ka marunong mag-English. Ah, why? You don't know English. Kasi binaba mo, sumobra yung baba mo eh, no? Parang grade 1 English na yung nangyari tuloy. Naintindihan nyo na ngayon? Ang anthropomorphism, yun yung Arabic Englishism. The same yun. So, ang Panginoon, pag in-express niya in divine language or divine terms, kahit na English pa yan, hindi mo makukuha yan. Ano ka. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemus Art thou a teacher in Israel and thou canst understand these things? If I teach you, how can you understand when I talk about heavenly things? Ito, mga bagay na ito, born again, simple na lang tong konsepto na to. Hindi mo pa makuha. Paano pa kung yung... Tapos sabi ni Paul, no? I know a man who came to the third heaven and who heard things which are not lawful for man to utter. May narinig siya, hindi niya maisulat kasi hindi pwede. Nakarating siya ron no? So, may mga ganyang aspeto ang Diyos, kaya kailangan, necessary, ang anthropomorphism. Okay? So, because He loves righteousness, He must punish unrighteousness and reward man's deeds of righteousness. So, kagaya niyan, yung God is always righteous. So, yun yung immutable aspect niya. When man becomes unrighteous, he will change from a loving God to avenging God. Because he wants to maintain his righteous decrees. Kahit na ang Israel mismo, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. I will never leave you nor forsake you. Pero pagdating na ang bansang Israel sumamba sa ibang Diyos, no? I divorce you. Don't anymore give me sacrifices. I am, nasusuka ako, nasusulokasok ako sa inyong mga sinusunog na hayop. Huwag na kayong magpatugtog ng musika. Yung mga awit nyo, kakainis. Paano yung, I have loved you with an everlasting love? Biglang naiinis? Dinidivorce? Ba't ganun? Kasi nagbago ang Israel From being follower of Jehovah to a follower of other gods. God is a jealous God. And He has to maintain His righteousness. He has to maintain His word. Doon siya consistent, protecting His glory, protecting His honor. Doon siya consistent. Doon siya immutable. So, pag nagbago ang tao, he must destroy. Kung ano yung nangyari, di-destroy niya yon, the works of men, so that yung remnant babalik sa tamang hulog. So, talaga ang nagbabago yung tao. Pinapaintindi lang ng Diyos sa atin na nagbago tayo. Kaya sinasabi niya, I repent. Yun ang ibig sabihin nung kahit kay Saul. No? Kay Saul, sabi niya, sisisi ako na pinili ko itong tao na to para maging hari. No? So, sino nagbago? Si Saul. Kasi dati, humble siya Ayaw niya pa nga magpakita, pinili na siyang hari, di ba? Nagtatago. Di ba, humble? Bigla naging mayabang. Sumunod sa tao, imbis sa Diyos. So, that's what happened. Next verse. So, halimbawa, merong sa Jonah, no? Explain natin yung Jonah.
chapter 3, verse 4 and verse 10. Brother Ian, pakibasa mo yung Jonah chapter 3, verse 4 and then verse 10. Alam niyo ba saan Jonah? Jonah chapter 3, verse 4. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. 10. Verse 10. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Okay. May explanation ka ba dyan? Nag-repent daw? Paano nangyari? Paano natin explain, no? Yung nandun na yung tawag dito, May promise ang Panginoon that He will destroy. Diba? Meron siyang threat. Kaya pinadala si Jonah doon is to tell them na sisirain yung Nineveh unless they repent. But since that they repented from their evil ways, God repented na sinabi niya yung bagay na. Okay. Hindi, nag-repent ba siya na sinabi o nag-repent siya doon sa gagawain niya? Hindi siya nag-repent sa sinabi niya. Yes. Nag-repent siya o binago niya yung desisyon niya na sirain yung Nineveh. So, this is a promise or a threat. No? Parang, papatayin ko na kayo lahat. Ba't di namatay? Ba't di namatay? Kasi, nagsisi. So, ibig sabihin, conditional yung threat. Conditional. In what way do we notice that it is conditional? Brother Angelo. Paano mo na, saan dito? May if ba rito? Basahin mo nga ulit Jonah 3:4. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be. Wala namang if, di ba? Wala. Kasi pagka-conditional, may if. Paano naging conditional yan na kahit walang if? Paano natin maintindihan or may papaliwanag na yung threat na yan ay conditional, kaya hindi tinuloy? Kasi conditional. So where do we find the idea, where do we get the idea that the promise to destroy is conditional? Shall? The word shall? Conditional ba yung shall? I shall do it. Yet? Yet? Ano? May 40. Yun. Kasi may palugit na 40 days. Kung gustong destroy, immediately. What is stopping God? Ano pa? What else? What else? Bukod dun sa merong 40 days na palugit, nag-send ng prophet. Diba? Kung gusto i-destroy, gawin na. Walang conditions. Unconditionally. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, kahit magdasal pa si Noah, si Daniel, tsaka si Job, hindi ko na iurong yung judgment ko. Mayroong statement na gano'n ng Panginoon against, sino ba? Judah yata yun. No? Kahit ipanalangin pa kayo ni Noah, ni Job, at saka ni Daniel, hindi ako makikinig sa panalangin nila. Tuloy ang destruction. See? At meron pa dito sa John, sa 1 John or 2 John. Sabi, there is a sin unto death. I do not say that you pray for it. So, paano mo isipin yun, no? Pagka daw merong nagkasala sa church, tapos yung kasalanan na yun ay sin unto death,
hindi niya nare-recommend na ipag-pray mo pa yun. Kasi hindi na pakikinggan ng Panginoon yun. Ano kayang klaseng sin yun? Sin unto death. Ha? Blasphemy? Hindi, iba yun. Blasphemy of the Holy Spirit. Iba pa yung sin unto death. Kagaya ng sin unto death, example, Ananias and Sapphira. Lying to the Holy Spirit. No? Sin unto death. Oh. Diba? Instant death. Oh. So ano pa? Ano example nun? Yung sa sinning kakap. Kay Achan. Hindi. New Testament tayo. So, mahirap i-discern yun, ano? Tsaka mahirap din mag-accuse. Mag-accuse na, sin unto death yan. Ako, lagot ka. Hindi ka na namin pagpe-pray. Bawal. Bawal pag-pray. So, okay. Mahirap yun. Pero merong ganun. Okay, next. Hence, God's immutability renders it certain that His love will adapt itself to every varying mood and condition of His children. Okay. So as to guide their steps, sympathize with their sorrows, and answer their prayers. So yung immutability daw ng Panginoon ay nagkakaroon ng adaptation doon sa pagkilos or doon sa sitwasyon ng mga anak ng Diyos. Okay? Halimbawa, yung isa pinag-pray. There is that aspect of God that kahit na sinabi niyang siya ay immutable, yet nakikinig pa rin siya sa panalangin. Kasi pag immutable, ang usual na pagkakaintindi natin, ba't ka pa magpe-pray? Hindi na mababago yung sitwasyon. Kasi kalooban na ng Diyos lahat eh. What is the use of prayer? So, meron pa rin. Because, yung merong aspeto ang Panginoon na siya ay immutable at merong aspeto ang Panginoon na siya ay flexible. So, pag pinalangin, Panginoon, sana po parang kumbaga pag nagpe-pray ka, hindi mo iniisip na hindi na mangyayari yung pinagpe-pray mo. Otherwise, ba't mo pa ipagpe-pray? Diba? Ang expectation mo, kaya ka nagpe-pray, diba, pinagpe-pray mo yung salvation ng isang tao. Hindi mo ina-expect na, wala sa goat na to Hindi ito elect Pero pagpe-pray ko pa rin, mahirap yun, no? Hindi ganun lang. Or meron kang something na nasa sitwasyon ka na hindi maganda sa buhay mo. So, pagpe-pray mo. So, ini-expect mo na ang Panginoon ay mag-a-adapt. No? Pagbibigyan niya yung panalangin mo. So, that is important. Yun, hindi mo doon, hindi mo ina-apply doon yung immutability. Ang immutability ng Panginoon is doon sa aspeto na mahal ka niya. Kaya, pakikinggan ka niya. Yun ang immutable. Pero yung aspeto na meron siyang will sa'yo, na hindi na magbabago, dito sa earth, hindi yun dapat ang iniisip mo na pag nagpe-pray ka. Kaya nga may kanta na di ba? Prayer changes things. Prayer changes things. Okay. Next. God's immutability is not that of stone, because a stone has no internal experience. It is inanimate. But it's rather that of a column of mercury. Yeah. So, ang stone, mainit o malamig, pareho volume. Except for some contraction and expansion siguro. Giving way to the law of physics. So, pero ang mercury, pag mainit, di ba? Iba.
Nag-expand yan ng mataas. Tapos, pagka malamig, so, kitang-kita mo, na-observe mo. Yun. So, ganun daw. Kumbaga, ito yung mga suggestion na paano natin intindihin ang immutability ng Panginoon. Pareho pa rin Mercury yun eh. Kahit nag-expand at saka nag-contract, it's still Mercury. The characteristics of Mercury remain the same. And yet, you can see that it is of a larger volume or of a lesser volume depending on the temperature. So you can also reckon it na ang Panginoon, the same righteous God, the same holy God, the same loving God, pero nagbabago ang dealing niya sa iyo depende doon sa dealing mo sa Kanya. Yun. Kaya nga sabi ng Bible, draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Yun. Okay? If we deny Him, He cannot deny Himself. Immutability. If we deny Him, He will also deny us. Yun yung reaction in the same chapter. No? Nakita niyo yung ano na yun, verses na yun? Dalawa na parang magkakontra. Yung isa, immutability. Yung isa, adaptation. So, it's all over the Bible. No? Okay. So, ano pa nakalagay? When a man bicycling against the wind turns about and goes with the wind, instead of going against it, the wind seems to change, although it's blowing just as it was before. Nakikita natin. Yung hangin, di ba? Papunta doon. So, ikaw naman, pa-kontra. Biglang sabi mo, sige, uwi na lang ako. So, andito na sa likod mo yung blow. Wala na hindi na against. Hindi na umahampas sa pisngi mo. Patulak na. Kasi iniba mo yung direction. Immutability. No? The same wind, same direction, but iba ang effect sa'yo, depende doon sa position mo. Yun. So, ganun pala. Okay. So, tayo talaga nagbabago eh. Siyempre, God will affect us differently depending also on how we react to our God or His Word. Okay? So, maano ba? Lumalabo o lumilinaw ang immutability? Next. When you do evil, God goes against you because you go against His will. Ayan. Of course, no? Pagka sinful ka, God is against you. And when you do good, God works in you. Sabi ng Philippians 2:12-13. Pagka ikaw ay you are working out your salvation, it is God which worketh in you. And when you do works of righteousness, it is God that should be praised because it is His work in you. Wala kang makiklaim na glory dapat. We bring back all the glory to God. Kung meron tayong nagawa na meaningful, spiritual, righteous, no? Kumilos ang Panginoon through us. We are His instruments. So, yung instrumento, di ba, pagka kagaya namin, nakaka-troubleshoot kami ng machine. Pag naayos yung makina, hindi pinupuri yung screwdriver. Galing ng screwdriver mo, naayos makina. Di ba? Or yung tester. Di ba? Ano ba tester mo yan? Nakakaayos ng makina. Hindi. Ang pinupuri yung electrician. Yung gumamit ng tester. Gumamit ng screwdriver, ng plies. Yun ang nakakatanggap ng glory. Tayo rin ganun. We are instruments. Diba? Tayo yung mga screwdriver, mga tester at mga plies ng Panginoon na ginagamit niya para kumilos siya rito sa lupa. Although He can act directly without us. He can do it. But He chose to
work on earth through human instrumentality as his normal course of action. Although he interferes sometimes without human instrumentality. But that is not his normal. No? Ang normal niya, gusto kanyang i-bless, pero hindi siya magpapaulan ng pera papunta sa pitaka mo. Dadaan sa ibang tao papunta sa iyo. Yung blessing. Diba? So, ganun. May tutulong sa iyo. Diba? Nasiraan ka. Minsan, Arabo pa gagamitin para tulungan ka sa nasiraan of all the people. No? No? Yung Pilipino hindi tumigil. Yung Arabo tumulong. No? So, iba talaga, God works in mysterious ways. Oh. So wonderfully, whether you do good or evil, God works out His immutable plan, which no man can delay. Okay, another. Okay, change His agreement. Halimbawa, ito, no? The abolition of the Mosaic dispensation indicates no change in God's plan. Kasi, bakit nagkaroon ng from Old Testament, naging New Testament? Nagbago ba plano ng Diyos? Plan B ba yun? No? Oops, hindi tumalab yung Old Testament. No? Yung una kong testament, agreement with the nation of Israel, ang labo. Hindi ko ma-push through, hindi ko ma-accomplish. Kaya, basagin ko na lang yan. Sige, New Testament. Baguhin natin. Hindi ganun. Ang gusto niya talaga, the Old Testament leads us to Christ, which is the testator of the New Covenant. So, panghatid yun yung Old Testament. Panghatid, papunta kay Kristo. Hindi yun yung hindi kaya o hindi ma-implement. Kaya, change ang ano. Hindi. Okay? So, that is the understanding. Sabi ng Galatians 4:4, He came in the fullness of time. Okay? Talagang, yan yung tamang-tamang panahon na siya yung bababa na sa earth. Kasi since pinramis ang Messiah from kailan ba? Kailan ba may mga promise? Sabi sa Moses. Ano yung promise kay Moses? Ano yung sinabi ni Moses na promise ng Messiah? There shall come a prophet from among you, also like unto me. Diba? Yun ang prophecy ni Moses. May darating na propeta na kagaya ko rin. Oh. Pagkatapos, panahon ni David, daming messianic prophecy si David. Pagdating ni Isaiah, behold, a virgin shall conceive. So, all the prophets testified about Christ. Kaya hindi nagbago ang Diyos nung dumating si Kristo to fulfill the counsel of God. Okay, last. Sana? Okay. So, yan